Alright, para po ito sa mga supporter po ni Duterte, ni Tatay Diggs, na hanggang sa ngayon ay walang katinag-tinag na sumusuporta kay Tatay Diggs. No matter what, ano man ang ipukol, ay pag-usapan po natin tong video na ito. Pero hindi lamang ito para sa mga supporter ni Tatay Diggs, kundi para rin sa mga anti-Duterte. Meron bang ganon, anti-Duterte? So sa balita po na ito ay medyo mabigat po itong sinasabi po dito, dahil sabi po ang dating presidente natin na si Duterte ay kakasuhan sa issue ng EJK kapag may ebidensya nakita, no? Ayon kay CIDG Chief Torre. So sabi dito, handa ang Philippine National Police sa nasampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng issue sa umano'y extrajudicial killings. Ito ay kung makakakuha sila ng sapat na ebidensya na direktang magtuturo sa dating leader. So yan po ang ilan sa mga pag-uusapan po natin sa video po na ito. At para sa inyong kaalaman, marami po sa ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, tol, please hit the subscribe button para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. And don't forget to comment din kung meron kayong suggestion. So yun na nga, without further ado, let's go, let's start this. So yun nga mga tol, bago po natin umpisan ito, no, para sa inyong kaalaman ay hindi po tayo anti-Duterte o anti-Marcos, anti-sino man, hindi rin tayo pro. Ano lang tayo, neutral lang tayo. Gusto ko malaman ninyo na napakaganda po ibahagi sa bawat isa ang pagiging neutral muna. Syempre hindi ko forever neutral. Meron kang pipiliin na kaisipan palagi. Pero yung sinasabi natin, yung pagtingin sa kapwa po natin sa mga tao, yun po yung sinasabi ko neutral. Yung papanigan po natin is yung mindset. So ano ba ibig sabihin ko doon? Kapag may tamang ginagawa ang isang tao, sino man yan, sa gobyerno man yan, pamilya mo man yan, kaibigan mo, sino man, o maging ang sarili mo, tol, basta tama, suportahan mo, push mo yan kahit anong sabi ng iba. Basta tama, make it sure na tama po. Pero kung mali ang ginagawa ng tao, atin po yung tutulan. Tumutol po tayo. Huwag po tayong sumuporta. Bakit ko pa binabanggit yun? Kasi marami po sa atin ay talagang nagustuhan po. Huwag na po natin ikaila yung mga ginawa po ng ating dating Pangulo na si Tatay Diggs o Duterte, lalo pagdating sa mga kriminal. Sabi nga nila ay nagkaroon daw ng takot yung mga kriminal lumabas sa alanganing oras. So naman sa pamamalakad na yun, kung yun po ay talagang tunay, totoo, marami po tayong kababayan ang natutuwa doon. Pero pagdating po ng mga panahon na katulad po ngayon na wala na po si Duterte sa kanyang posisyon, ay lumabas naman yung mga issue patungkol sa Chinese na mga problema, yung ating mga international security issue, ang problema sa China, WPS, Pogo, iba pang mga katulad po nito. Isa nga po dyan yung EJK o extrajudicial killings na naganap sa administrasyong Duterte. Ayan po ay mga bagay na hindi po natin handang panigan o suportahan ng mga bagay na ito, lalo at kitang-kita po natin na mali. Pero ano yung tama na dapat gawin. Pero 'di ba, titignan po natin lahat ng side.
At ito nga po sa balita na to ay handa pong kasuhan, no? Merong pagkakaso na magaganap kung sakali makita na yung literal na ebidensya na gagamitin laban kay Duterte. So ibig sabihin, humahanap lang sila ng konkreto. Disclaimer, no? Disclaimer lang. Ayon ito sa pagkaunawa ko, mukhang humahanap lang sila ng concrete evidence para umusad, lumakad ang kaso at damputin ang dati na presidente po natin. So kayo, alam bang naiisip ninyo sa bagay na to? Mukhang mabigat po talaga yon na bagay, lalo para sa mga pro Duterte. Yung pagka sinabi natin pro Duterte, talagang mahal nila si Duterte kahit na ano pa ang gawin nito. So naniniwala ko tatlong klase ng tao, ha. Merong pro, merong neutral, merong anti. Tama ba? Tama. Actually, invento ko lang naman yan. Pero tignan din ninyo, 'di ba? Merong realidad naman diyan. Pag pro ka, ibig sabihin, martir ka. Ganun ba? Kahit anong gawin, mahal mo eh. Suportado mo. Pag neutral ka, mahal mo, pero marunong ka sumayaw. Marunong kang pumili ng bagay na susuporta mo sa kanya at tututulan mo. At yung isang side naman, antay na antay. Lahat na lang kalaban. Lahat na lang tututulan. So, para sa akin, naniniwala ko, mas okay po maging neutral muna tayo. Saka po tayo magsalita. Saka po tayo tumutol or sumuporta kapag tunay, napapatunayan ninyong tama o ano man ang ginagawa ng tao. So, panoorin po natin saglit itong maiksing balita na to. Titingnan natin kung ano ang sasabihin kung saan direksyon pupunta yung investigasyon natin sa mga cold cases na ito. Pag may makita tayong link ng kahit sino, including the former president, then so be it. We'll include them in the charges if the evidence warrants. Magiging prioridad ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa pagbubukas muli ng kanilang investigasyon ang malalaking kaso ng pagpatay na nabanggit sa pagdinig ng House Quadruple Committee sa isyu ng extrajudicial killings. Kabilang sa high-profile killings na ito ang pagkamatay ni Tanawan, Batangas Mayor Antonio Halili at Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ayon kay PNP-CIDG Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III, kapag nakakita sila ng ebidensya, handa silang magsampa ng reklamo kahit pa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Titingnan anya ng PNP-CIDG kung ano pa ang kakailanganing ebidensya para tumayo ang posibleng ihahaing reklamo. Sa tanong kung ano ang maaaring ikaso, sagot ni Torre, well, extrajudicial killings, that will be murders. No? So, ang mga enablers nun, that will be... There will be different, there are different kinds of principal accused. May mga direct participation, by inducement, or indispensable cooperation. Samantala, ayon naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, hinihingi ng nakaraang Administrasyong Duterte sa mga detractor na magsasampa ng kaso laban sa mga lumabag sa batas. Kung mayroon anyang ebidensya ay dapat gawin nila. Pero ang problema o mano ay kapag kulang ang ebidensya ay magre-resulta ito sa black propaganda na layong sirain ang pagkatao at reputasyon ng dating Pangulo. Matagal na rin anyang opisyal ng PNP si Torre at bahagi siya ng drug war laban sa mga sangkot sa illegal drug trafficking. Alam anya ni Torre na walang extrajudicial killings at ang namamatay ay kung hindi nanlaban ay inilalagay sa panganib ang buhay ng mga law enforcement agency. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Play natin ulit yung banda doon sa dulo. News and Rescue. Buhay ng mga law enforcement at ang namamatay ay kung hindi nanlaban ay inilalagay sa panganib ang buhay ng mga law enforcement agency. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming... Okay guys. Okay mga tol. So, ayan po ang mainit po na paghahayag ng komento po ng CIDG Chief ng National Police, Philippine National Police na si Torre. Guys, so ayan po ay nakikita po natin ngayon na mahirap sa kalagayan po ni Duterte na maaaring ginawa naman niya yung best niya, pero who knows, 'di ba? Meron talagang mga inosenteng namatay. So hindi ako naniniwala, hindi mo pwedeng sabihin na kung hindi nanlaban ay nilalagay sa panganib yung mga otoridad kaya napatay. So hindi mo pwedeng sabihin na gano'n yun kasi I believe
napakarami po dyan na magpapatotoo na sila po ay nadamay ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero naniniwala din ako na totoo, meron ng laban, meron talagang no choice yung mga pulis kasi baka sila ang mapatay. Ang hirap po ng mga ganitong usapin. So pagdating sa EJK, talagang naniniwala ako maganda may ebidensya, maganda ay may pruweba sa mga akusasyon, kaya po nung sinabi kanina, no, bago masabi po ninyo na talagang dapat siyang managot, no. Pero mayroong mga bagay, no, kahit walang ebidensya, 'di ba, yung principle na ikaw ang nagbigay ng ideya, nag-provoke sa mga tao, o naglagay ng kalayaan na magkaroon ng ganong mga pangyayari, 'di ba? Halimbawa na lamang, merong isang cult leader, 'di ba? Nangyari na yan, may nahuling leader ng isang kulto. Halimbawa, gumawa ng krimen sa isang tao, namulest siya ng bata or pumatay, pero malinis, walang pruweba ng ebidensya. Pwede ba nating sabihin na wala nang pananagutan yung tao? Diyan po pumapasok yung sinasabi natin kanina na maging neutral tayo. At ipanalangin po natin dapat talaga yung mga tao na lumabas yung katotohanan, di ba? Kasi walang bagay na ganoon. Sasabihin mo malinis talaga, malinis. Walang ganon. Ang baho lumalabas, bumabaho. Ang baho lumalabas ang baho kahit anong tago mo. Pero kapag walang sisingaw dyan. Diba? Tama? So, ikaw, anong masasabi mo? Ako hanggang ngayon, neutral po ako pagdating kay Duterte. Pero, pagdating sa mga panaya, mga deklarasyon niya patungkol sa China, dun po ako against. Pagdating sa EJK, wala akong maibigay na komento kagad, 'di ba? May mga nag-abuso talaga sa kapangyarihan. Maaaring binigay niya ng kalayaan ng mga otoridad, pero 'di ba, may mga otoridad na umabuso rin talaga. So mahirap ang komento sa ganyang bagay, pagpasa-Diyos po natin yan. Pero pagdating sa mga opinion patungkol sa China, WPS, iba pa mga administrative case o ano pa man, tulad dun sa mga pogo, ano pa, ako po ay magiging tutol talaga doon kung naroon po nalalabas na siya po ay panig sa komunistang in-check, ng gobyerno ng in-check, or paboran niya ang pag-penetrate sa ating bansa ng mga banyagang in-check para tayo ay pamunuan ng komunista. Diyan po ako magiging against kung magiging ganoon. Pero the rest, kung mabuti ang mga plano, mga layunin, suportahan po natin. But who knows, diba, sino bang tao ang may mabuting plano ngayon? So kaya mahalaga po yung pananalangin po natin, maging maayos yung takbo ng ating bansa, ating gobyerno, at tayo ay makapagtamo ng kapayapaan. So ikaw, anong masasabi mo sa usapin po na ito, na habang lumalapit ng mga eleksyon ay lumalabas ang mga ganitong usapin? Comment down below, usapan po natin yan sa comment section, and please don't forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. So yun na nga, see ya ulit sa susunod na video.